Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Doktor na mismo ang nagsabi milagrong maituturing ang nangyaring paggaling sa binatang si Melwin Olasiman. Kung niyo pong maalala, itinampok namin ang kanyang kwento nito lamang Enero. Tungayan po ninyo ang malahimalang nangyari kay Melwin. Halos hindi makabangon sa kanyang higaan nang una naming makilala si Melwin. Nang hina at lumuwa ang mga mata ng binatang dati punong-puno ng buhay dahil sa isang lumalaking bukol na tumubo sa kanyang mukha. Ang kanyang paningin, unti-unti ring nawala. Sabi niya, Mama, matinding lumalabo yung mata ko. Hindi na kita makita, sabi niya po sa akin. Isang hindi pangkaraniwang tumor ang nakitang tumubo kay Melwin. Nalabasan ng ating biopsy ay isang uri ng malignant tumor. Ito ay tinatawag na actinic cell carcinoma. Tila sa yakap ng inang si Melanie, humuhugot ng lakas si Melwin na nanghihina pa matapos ang kanyang unang operasyon. Akala namin noon, tila susuko na si Melwin sa kanyang hamon. Pero lumipas ang ilang linggo, isang pagsusuri ang nagpatunay na hindi pala cancer ang nakita sa kanya. Nagpagawa tayo ng iba pang mga laboratorio na tinatawag na immunohistochemical staining at ito ay nagkumpirma na talagang chordoma yung bukol na ito ni Melwin. Nakakarinig siya, nakakaamoy, nakakain. Sa 5 senses na meron tayo, isa ang nawala sa kanya at yun yung sense ng yung eyesight. Kaya nang muli namin siyang binisita, namangha kami nang makita ang isang masigla at masayang Melwin na tila unang beses naming makikilala. Iba po kaya yung paharamdam ng magulang na makita mo yung anak mo sa akala mo po yung mawawala na. Si Melwin nagpakitang gilas pa sa pagra-rap. Huminga o ng malalim ang loob ng lakasan ang nadaramang kaba sa katawan nilang pasat. Nawalan man ng paningin, kakikitaan pa rin ang maliwanag na pag-asa si Melwin. Na yung mga taong sa pamamagitan ng GMA, talaga pong lubusang tumulong po sa amin. Yun po ang pinagpapasalamat. Kung hindi dahil po sa inyo, siguro, hindi ko po alam kung gagaling pa po ako nun, kung hindi niyo po ako tinulungan. Kaya taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo. Isang inspirasyon ang katatagan na ipinamalas ng pamilya ni Melwin. Bagamat ligtas na sa panganib ayon sa mga doktor, ay kailangan pa rin ni Melwin sumailalim sa radiation therapy sa mga darating na buwan. Ito ay upang maiwasan na ang pagbalik ng kanyang tumor. Kami po taos-puso nagpapasalamat kay Dr. Rene Louis Gutierrez na sumubaybay sa kalagayan ni Melwin. Baka po naisin niyo muling tumulong kay Melwin, maaari po kayo mag-suggest o tumawag sa aming tanggapan. Maaari din magdeposito sa aming mga bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Luwilier o mag-log on sa www.kapusofoundation.com.